township ay isang tahimik na bayan na tinuturing na bedroom community, kung saan mas maraming bahay at kakaunti ang negosyo. Dahil dito, magkakakilala ang mga residente at matindi ang pagbabantay sa isa't isa. Agad silang tumatawag ng pulis kapag may kahina-hinalang nangyayari sa paligid. Isang tahimik na Miyerkules ng hapon noong October 2012, nakatanggap ng hindi inaasahang tawag si Detective Scott Sonneborn mula sa kanyang sarhento. Ipinatawag siya dahil may lumulutang umano sa lawa, isang katawan o posibleng isang manikin. Pagdating niya sa lugar, nandoon na ang emergency response team na may mahabang poste upang ilapit sa pampang ang lumulutang na katawan. Ito ang kauna-unahang kaso ng pagpatay na kanyang nahawakan at isang insidente na hindi pa niya kailanman naranasan. Mula sa pagiging dispatcher, napunta siya sa Detective Bureau. Isang hakbang na ginawa niya dahil sa kanyang taos-pusong kagustuhang tumulong sa kapwa. 2 buwan pa lamang siya sa bagong posisyon nang mangyari ang krimen. Habang pinagmamasdan ang bangkay sa tubig, nagsimula na agad siyang magtanong sa sarili. Paano ito napunta rito? Sino ang may gawa? Nasaan ang sandata? Kailan ito nangyari? Agad na ipinasara ni Detective Sonneborn ang lugar at humingi ng karagdagang tulong upang maingat na maiahon ang katawan. Nang mailapit na ito sa pampang, 2 diver ang pumasok sa retention pond. Inilagay muna nila ang bangkay sa body bag, saka ito iniakyat gamit ang rescue litter pataas ng dike ng lawa. Kasama rin sa lugar si Lieutenant Matthew Vano, isang veteranong pulis na 25 taon nang nasa serbisyo. Mula pagkabata pa lamang ay pangarap na niyang maging pulis, isang tawag ng damdamin upang tumulong at maranasan ang kakaibang hamon na dala ng propesyon. Sinimulan ng mga investigador ang pagsusuri sa katawan. May bahagyang pagkabulok na nagpapahiwatig na matagal nang naroon sa lawa ang bangkay. Walang saplot ang ibabang bahagi ng katawan, isang itim na jacket at kamiseta lamang ang suot nito. Una nilang inakalang ito ay isang lalaking puti na may mahabang buhok. Napansin din nila ang mga lubid na nakapalibot sa baywang at sa ilalim ng mga braso, na tila itinali sa likod. Bagamat may mga tali, hindi ito nakakabit sa anumang bagay. Hindi rin ito magkadugtong. Nagdulot ito ng mas maraming tanong. Ano ang layunin ng mga tali? Ipinadala kaagad ang katawan sa forensic pathologist na si Dr. Andrea Wyss para sa autopsy. Bilang isang pathologist, layunin niyang bigyang tinig ang mga taong pumanaw na at alamin ang kanilang mga salaysay sa pamamagitan ng kanilang katawan. Sa autopsy, kakaunti lang ang pwedeng pagbasehan. Batay sa eksaminasyon, natuklasan na may suot ang bangkay na 3 bra, isang Betty Boop na t-shirt, ngunit wala itong suot mula baywang pababa. Ang biktima ay may lalaking ari ngunit nakasuot ng panloob na pambabae. Isang indikasyong maaaring siya ay transgender o namumuhay bilang isang babae. Habang lumalalim ang investigasyon sa bangkay na natagpuan sa lawa, mas marami pang madidilim na detalye ang natuklasan ni Dr. Andrea Wyss. Sa kasong ito, natuklasan niyang ang bangkay ay may mga kumpol-kumpol na sugat sa ulo, leeg at balikat. Ang mga sugat ay maaring dulot ng saksak o malalim na hiwa mula sa matalim na bagay. Isa itong malinaw na indikasyon ng marahas at paulit-ulit na pananakit. Ayon kay Dr. Wyss, karaniwan ng nakakaranas ng iba't ibang uri ng karahasan ang mga taong transgender, mula sa pisikal na abuso hanggang sa pinakamatinding anyo nito, tulad ng pagpatay. Isang nakagugulat na krimen ito para sa isang bayan na kilala sa katahimikan. Ngunit buo ang determinasyon ni na Detective Scott Sonneborn at Lieutenant Matthew Vano na kilalanin ang biktima at madakip ang salarin na may kagagawa ng brutal na pagpatay. Para sa kanila, hindi katanggap-tanggap na may pinaparusahan dahil lang sa kung sino sila. Isa itong krimen na nag-ugat sa matinding galit at kailangan nilang makamit ang hustisya. Habang lumalaganap ang karahasan sa transgender community, isa itong paalala ng panganib na kanilang hinaharap araw-araw. Agad na nagsagawa ng canvassing ang mga investigador sa mga kalapit na bahay, naghahanap ng anumang impormasyon na maaaring tumulong sa pagkilala sa biktima o sa salarin.
Ang property kung saan natagpuan ang bangkay ay nasa kanlurang bahagi ng kalsada at sa hilagang bahagi nito ay may mas malaking development. Sa tapat naman nito ay may ilang bahay, ngunit hindi tanaw mula sa mga iyon ang pinangyarihan ng krimen. Si Detective Sonneborn ay kumatok sa bawat pinto na may posibleng nakakita ng anumang kakaiba. Umabot siya sa humigit kumulang 25 bahay. Patuloy siyang sumusulyap sa pinangyarihan habang iniisip kung gaano pa karami ang dapat ikutan. Kasabay nito, ang forensic unit ay nagsagawa ng masusing pagsisiyasat sa buong lugar. Napakalawak ng lupain, puno ng mga puno at kalat. Sa pinakadulo ng likuran ng lote, may isang fire pit na napapalibutan ng mga upuang gawa sa lumang mga upuan ng kotse, tila ginawang lugar para sa kasayahan. Ngunit sa ngayon, isa na itong mistulang basurahan. Sa gitna ng paghahanap, nakakita sila ng isang pares ng swim trunks na halos natabunan na ng damo, palatandaan na matagal na itong nandoon. Dahil ang biktima ay natagpo ang walang suot sa ibabang bahagi ng katawan, inisip nilang maaaring ito'y may kaugnayan sa kaso. Ipinadala ang trunks kay Dr. Wiss para sa karagdagang pagsusuri. Sa kabila ng lahat, hindi agad matukoy ang eksaktong sanhi ng kamatayan. Hindi agad nila maalis ang posibilidad ng pagkalunod. Ayon kay Dr. Wiss, ang pagkalunod ay isang diagnosis ng exclusion. Pinag-aaralan kung may ibang dahilan ng pagkamatay at kung wala, saka ito itinuturing na sanhi. Ngunit hindi nagtagal ay natukoy na ni Dr. Wiss ang tunay na dahilan. Umabot sa hindi bababa sa 40 saksak ang natagpuan sa katawan, karamihan ay sa ulo, pati na rin sa kanang balikat, harapang bahagi ng dibdib, kaliwang dibdib, sa gitnang bahagi ng tiyan. Sa X-ray, natuklasan ang isang metal na bagay sa loob ng kanang bahagi ng bungo, isang piraso ng metal na kahawig ng dulo ng kutsilyong nabali at naiwan sa loob ng biktima. Ayon kay Dr. Wiss, ito lamang ang kaisa-isang kaso sa kanyang karera na natagpuan ang dulo ng matalas na armas na nakabaon sa buto. Isang matinding pahiwatig ito ng brutal at walang habas na pananakit. Idineklara ang dahilan ng kamatayan, homicidal violence. Naniniwala ang mga investigador na natagpuan na nila ang bahagi ng sandatang ginamit sa pagpatay, ang dulo ng kutsilyong nakabaon sa bungo ng biktima. Upang mapatibay ang ebidensya, hinanap nila ang kabuuan ng kutsilyo. Sa muling pagsisiyasat ni na Detective Scott Sonneborn at Lieutenant Matthew Vano sa crime scene, natagpuan nila ang isang sheath at sirang hawakan ng kutsilyo, ngunit wala ang mismong blade o anumang ebidensyang mag-uugnay sa krimen. Naisip ng mga detective na maaring itinapon ng salarin ang kutsilyo sa lawa pagkatapos ng krimen. Sinubukan nilang humingi ng pahintulot upang i-drain ang lawa, ngunit hindi ito pinayagan ng EPA, Environmental Protection Agency, dahil sa dami ng chemical na matagal nang nakahalo sa tubig ng lawa. Bilang alternatibo, gumamit sila ng sonar technology upang magsagawa ng masusing pagsisiyasat sa ilalim ng tubig. Alam nilang tumatakbo ang oras. Hindi ito isang kaso ng kamakailang pagpatay. Matagal nang nangyari ang krimen, at bawat araw ay naglalayo sa kanila sa katotohanan. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap, hindi nila natagpuan ang mismong sandata ng pagpatay. Gayunman, may nakuha silang karagdagang ebidensya mula sa lawa, isang dilaw na nylon na lubid, nakakabit sa isang cinder block at piraso ng lead pipe. Malinaw na ginamit ito upang pabigatin at ilubog ang katawan ng biktima sa tubig. Patunay ito na ang krimen ay maingat na binalak at isinagawa ng may malamig na konsensya. Sa harap ng naturang kalupitan, lalong tumindi ang sense of urgency ng mga investigador. Para kina Sonneborn at Vano, may malayang mamamatay tao sa lansangan at kailangan nila itong mahuli. Hindi ito isang krimeng dala ng selos o paghihiganti. Ito ay ugat sa mas malalim na puot at galit. Ang 40 saksak ay patunay ng tindi ng karahasan na sinapit ng biktima. Patuloy na nagtrabaho ng lampas sa oras ang mga detective upang maresolba ang pagpatay sa isang transgender na babae, isang krimeng yumanig sa tahimik na komunidad ng Olmsted Township, Ohio. Subalit, dahil sa matagal nang nakalubog sa tubig ang katawan, kaunti lamang ang mga ebidensyang maaring makuha. Ayon sa mga forensic expert,
Kapag ang bangkay ay natagpuan sa tubig, kaakibat nito ang pagkaantala sa pagsusuri. Maraming ebidensyang hindi na muling makukuha. Isa sa mga pangunahing hadlang sa kasong ito ay ang pagkilala sa biktima. Sa tulong ng opisina ng medical examiner at ni Dr. Andrea Wyss, nagsimula silang tipunin ang pisikal na katangian ng katawan upang makumpirma ang pagkakakilanlan. Ang unang hakbang ay ang pagmamasid sa natirang bahagi ng balat at katawan. Dahil sa submersion, ang balat ng mga kamay at paa ay nagsimulang matuklap, tinatawag na skin slippage o degloving, kung saan ang makapal na bahagi ng palad at talampakan ay kumakalas ng buo gaya ng guwantes. Bagamat hindi na maaaring gamitin ang mga fingerprint, may mga bahagi pa ng balat sa mukha, lalo na sa ilong, bibig, baba, na napanatili ang natural na kulay. Dahil dito, natukoy na ang biktima ay may darkly pigmented skin na maaaring makatulong sa pagtukoy sa lahi. Ang mga organ ng katawan ay nasa maayos na kondisyon, gayon din ang mga ngipin. Batay sa pagsusuri, tinukoy ang taas ng biktima na 5 talampakan at 11 at ang timbang ay 100 at 42 libra. Tinatayang nasa edad 20 pataas ang edad ng biktima. Gayunpaman, hindi pa rin sapat ito upang matukoy ang pagkakakilanlan. Habang patuloy ang investigasyon, umaasa si Dr. Wyss na kung hindi man maibigay ang pangalan ng biktima, ang pagtukoy ng oras ng kamatayan ay maaaring magsilbing bagong lead para sa mga detective, isang susi na maaaring magbukas ng daan patungo sa katotohanan. Isa sa mga susi sa investigasyon ay ang pagtukoy ng oras ng kamatayan, dahil makatutulong ito sa pagtukoy kung sino ang huling nakasama ng biktima. Sa kaso ng bangkay sa lawa ng Olmsted Township, sinuri ni Dr. Andrea Wyss ang mga palatandaan ng kamatayan tulad ng rigor mortis, livor mortis, at dekomposisyon. Dahil malamig pa noong Abril, mabagal ang pagkabulok at tinatayang 2 o higit pang buwan ng patay ang biktima. Dahil dito, sinimulan ng mga investigador ang pagsusuri sa mga ulat ng nawawalang tao sa Cleveland sa nakalipas na 5 buwan at naglabas ng media appeal para sa tulong ng publiko. Hindi nagtagal, may mga tawag na pumasok, hindi lamang mula sa ibang ahensya ng pulisya, kundi pati mula sa mga miyembro ng transgender community. Isa sa kanila ang nagsabi, "Naniniwala kami na ito ay si Sisi." Sinundan ito ng mga investigador at natunto ng pamilya ni Sisi Dove, isang 20 taong gulang na trans woman. Ayon sa ulat, ang kanyang ina ang orihinal na nagsampa ng report sa pagkawala niya. Ang pinakamabisang paraan upang tiyakin ang kanyang pagkakakilanlan ay sa pamamagitan ng DNA. Kinailangan nilang kumuha ng DNA sample mula sa ina ni Sisi upang ikumpara sa nakuha mula sa bangkay. Ang resulta ng pagsusuri ay nagpatunay. Ang natagpuang bangkay ay si Sisi Dove. Isa ito sa mga pinakamasakit na bahagi ng pagiging tagapagpatupad ng batas, ang pagsasabi sa isang mahal sa buhay na ang nawawala nilang kapamilya ay natagpuan na, ngunit biktima ng marahas na krimen. Para sa mga detective, ito ang isa sa mga pinakamabigat na tungkulin sa kanilang serbisyo. Ngayon na nakilala na ang biktima, nakatuon ang pansin ng mga investigador sa pagkilala sa kanyang pagkatao, ang tinatawag na victimology. Kailangang malaman ng pulisya ang lahat tungkol sa kanya. Saan siya madalas magpunta? Sino ang mga kaibigan niya? Ano ang mga hilig niya? Sino ang mga nakakasama niya? Lahat ng ito ay susi sa pag-unawa kung bakit siya pinatay at kung sino ang may motibo. Natuklasan nilang si Sisi ay namuhay bilang isang transgender woman. Matagal na niyang dama ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ngunit sa mga huling taon ng kanyang buhay ay pinili niyang mamuhay ng lantad at tapat sa sarili. Ipinakita niya sa mundo kung sino talaga siya. Siya ay maganda. Isang batang babae na puno ng pangarap at pag-asa, at nais lamang ay ang maging totoo sa sarili. Sa mga mata niya makikita ang pride at tapang habang unti-unti niyang niyayakap ang kanyang pagkatao. Bagamat hindi buong pamilya ang sumuporta sa kanya, nanatili pa rin siyang malapit sa ilan sa kanila. Gaya ng maraming kababaihan sa transgender community,
Nakaranas din siya ng hamon sa relasyon sa pamilya, dulot ng hindi pagkakaintindihan. Ayon sa ilang malalapit sa kanya, si Cici ay palaging nag-eeksperimento sa kanyang paraan ng pagpapahayag ng sarili, tulad ng marami sa kanyang komunidad. Isa siyang kabataan na patuloy na sinusubukang tukuyin kung sino nga ba siya bilang Cici. Ipinaalam din ng pamilya na sa mga huling buwan bago siya mawala, bihira na nilang nakikita si Cici. Ayon sa kanila, pabalik-balik siya sa bahay. May mga buwan na naroon siya at may mga buwan namang nawawala. Sa pagkakataong ito, umalis siya bandang Pasko at hindi na sila muling nakarinig ng balita mula sa kanya hanggang Marso. Doon na nila iniulat ang kanyang pagkawala. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento dahil may bago silang ibinahaging lead sa mga investigador. Habang patuloy ang investigasyon sa brutal na pagpatay kay Cici Dove, napag-alaman ng mga investigador na siya ay aktibo sa mga social media platforms at dating websites kung saan naghahanap siya ng mga kadate. Bagamat normal na bahagi ito ng kanyang personal na buhay, binuksan nito ang tila isang Pandora's box para sa mga pulis, isang hanay ng posibleng sospek na halos imposibleng matukoy ang pagkakakilanlan. Sa internet, maaring hindi mo kailanman makilala ang taong kausap mo. Ngunit dahil nakumpirma na ang pagkakakilanlan ni Cici, nagkaroon na ng malinaw na direksyon ang kaso. Muling kinausap ng mga pulis ang mga residente malapit sa lawa kung saan natagpuan ang katawan upang alamin kung may nakakita kay Cici bago siya nawala. Nagsimula sila sa 911 caller. Ang taong unang nakakita sa katawan sa tubig. Ang pangalan niya ay Jeffrey Bland. Ayon sa ulat, tumingin siya sa bintana ng kanyang apartment at napansin ang isang bagay na lumulutang sa lawa, tila katawan o kaya'y isang manika, nakalutang ng nakadapa. Ngunit sa halip na tawagan ng pulis, tinawagan niya muna ang kanyang boss na taga Olmsted Township din. Para sa mga investigador, kahina-hinala ang kilos ni Bland. Ayon kay Detective Scott Sonneborn, karamihan sa mga tao, kung makakakita ng katawan sa lawa, ay agad tatawag ng pulisya. Ngunit hindi ito ang ginawa ni Bland. Sa halip, pinilit niyang ipakumpirma sa iba ang kanyang nakita na para bang ayaw niyang mapansin ng mga awtoridad. Sa karagdagang pagsisiyasat, napag-alaman na si Bland ay may ilang aktibong warrant para sa kanyang pag-aresto. Malinaw na iniiwasan niyang magkaroon ng direktang kontak sa pulis dahil alam niyang maaari siyang maaresto agad kung lumantad siya. Dahil dito, si Jeffrey Bland ang naging pangunahing suspek. Ngunit para magkaroon ng matibay na kaso, kailangang maikonekta si Bland kay Cici Dove. Hindi sapat na siya lang ang nakakita sa katawan. Kinailangan ng konkretong ugnayan. Alam ng mga detective na si Bland ay hindi estranghero sa pulisya. Madalas na siyang sangkot sa mga insidente. At sa simula pa lang, wala na siyang kredibilidad sa mata ng mga investigador. Kaya't bumalik sila sa pinangyarihan ng krimen upang muling maghanap ng ebidensya. Muling kinatok ni Detective Sonneborn ang mga bahay sa paligid, umaasang may mga taong may naaalala, lalo na noong Enero kung kailan pinaniniwalaang napatay si Cici. Isang bahay ang tinitirhan ng isang masayahing pamilya, mag-asawa at kanilang 2 anak. Ipinaliwanag ni Detective na kahit ang pinakamaliit na detalye ay maaaring maging susi sa investigasyon. Napakaayos ng pakikitungo sa kanila ng babae, isang nurse na madalas magtrabaho sa 10 oras ng gabi. Ayon sa nurse, madalas niyang napapansin ang mga taxi sa paligid ng kanilang ari-arian, lalo na tuwing 3:00 ng madaling araw kapag pauwi siya galing sa trabaho. Ito ay isang bagong lead na maaaring makatulong sa mga investigador. Agad nilang kinontak ang mga kumpanya ng taxi. Sa kabutihang palad, naging lubos ang kooperasyon ng mga ito. Ibinigay nila ang lahat, mga tawag sa dispatch, GPS records, at maging ang mga audio recordings ng mga booking. Isang tawag na may petsang Enero 5 ang agad nakakuha ng atensyon ng mga detective. Sa tawag, narinig ang isang lalaki na humihiling ng taxi papunta sa isang tirahan sa Cleveland. Inutusan niya ang driver na sunduin ang isang babaeng pasahero sa naturang lugar at ihatid ito sa isang bahay sa Olmsted Township, eksaktong lokasyon kung saan natagpuan ang bangkay ni Cici Dove.
Matapos itrace ang address na pinuntahan ng taxi, lumabas na ito ay tirahan mismo ni Sisi. Para sa mga detective, ito ay isang napakalaking tagumpay. Ngayon, kumpleto na ang hawak nilang ebidensya. Mula sa taxi booking record, numero ng sasakyan, at pangalan ng driver, hanggang sa dispatch recording at GPS coordinates ng biyahe. Isa itong solidong ebidensya na may taong kumuha ng taxi upang ipadala si Sisi sa lugar kung saan siya pinatay. At base sa mga pahiwatig, malakas ang posibilidad na si Jeffrey Bland ang taong iyon. Bagamat may matibay na ebidensyang nagpapakita na ang biktimang si Sisi Dove ay dinala sa tirahan sa Olmsted Township bago siya pinatay, hindi pa rin sapat iyon upang ituro si Jeffrey Bland bilang salarin, lalo na nang lumitaw ang isang posibleng butas sa timeline. Ayon sa records, si Bland ay lumipat lamang sa apartment noong kalagitnaan ng Pebrero 2013, samantalang ang bangkay ni Sisi ay maaaring naitapon sa lawa bago pa iyon. Kaya't upang mapatunayan ang pagkakasangkot ni Bland, kailangang mapatunayang itinapon ang katawan matapos siyang lumipat. Ngunit ayon kay Dr. Andrea Weiss, walang partikular na pagsusuri na maaaring magsabi ng eksaktong oras ng kamatayan. Wala aniyang paraang masasabi na namatay ang taong ito kagabi ng alas 7:05 ng gabi. Ang tangi lang nilang magagawa ay tantiyahin ang range kung gaano katagal ng patay ang biktima. Upang makatulong sa pagtatakda ng timeline, sinuri ni Dr. Weiss kung kailan lumutang ang katawan sa ibabaw ng tubig. Ayon sa kanya, ang paglutang ng isang katawan ay bunga ng pag-ipon ng gas sa loob ng katawan habang ito ay nabulok. Sa proseso ng dekomposisyon, ang mga bakterya at mikrobyo na natural na nasa loob ng katawan ay patuloy na dumadami. Sa kanilang metabolismo, sila ay lumilikha ng gases na siyang nagpapaluwag sa katawan, dahilan upang ito ay lumutang. Sa mainit na tubig gaya ng lawa sa tag-init, maaaring ilang araw lamang bago lumutang ang isang katawan. Ngunit sa isang malamig na retention pond na may lalim lamang na 8 talampakan, gaya ng sa Olmsted noong Enero o Pebrero, maaaring abutin ng ilang buwan bago ito umangat sa ibabaw. Ayon kay Dr. Weiss, dahil sa sobrang lamig ng tubig at ng panahon, bumagal ng husto ang pagkabulok ng katawan. Kaya't kahit patuloy ang proseso ng dekomposisyon, halos hindi ito kapansin-pansin, at ito'y nagkubli sa tunay na oras ng kamatayan. Ipinabatid niya sa mga detective na posibleng Disyembre pa na ilagay sa lawa ang katawan ni Sisi. Dahil dito, muling bumigat ang alibi ni Bland, wala pa siya sa apartment sa mga panahong iyon. Batay sa kanilang impormasyon, si Jeffrey Bland ay hindi pa naninirahan sa tirahan noong mga oras na itinapon ang katawan. Wala ring ebidensya na nagtuturo sa kanya bilang pumatay. Nawala ang kanilang pangunahing suspect. Ngunit habang nawalan sila ng isa, may bago silang lead. Isang mahalagang tanong ang nabuo. Sino ang nakatira sa apartment noong January 2013? Alam nila na si Sisi ay ipinahatid sa homestead address sakay ng taxi. Kung hindi si Bland ang tumira doon noon, sino? Sa patuloy na interogasyon, natuklasan ng mga detective na si Jeffrey Bland ay nag-sublease lamang ng apartment mula sa isang lalaking nagngangalang Jason Quinones. Dahil dito, agad nilang hinanap si Quinones upang interbyuhin. Sa kanilang pag-uusap, inamin ni Quinones na hindi rin siya aktwal na naninirahan sa apartment. Sa halip, ipinasublease din niya ito sa isang pangatlong lalaki, si Andre Bridges. Ayon kay Jason, matagal na silang magkaibigan ni Andre. Magkakilala pa sila mula pagkabata, ngunit nagkalayo sa paglipas ng panahon. Noong summer ng 2012, muling silang nagkita. Sa panahong iyon, hirap sa buhay si Andre. Wala siyang matuluyang bahay. Kaya't inalok siya ni Jason, "Doon ka muna sa apartment ko. Wala na akong gamit doon. Kasama ko na ang girlfriend ko. Basta magbayad ka lang ng upa." Habang isinasalaysay ito ni Jason, may binanggit siyang kakaibang insidente. Noong isang malamig na araw ng Enero, kasama niya ang isang kakilala na si Bill King nang magpunta sila sa apartment upang maningil ng renta kay Andre. Pagdating nila sa lugar, nadatnan nilang nasa labas si Andre, katabi ng isang fire pit. Ngunit ang mas nakakabahala, may dugo sa kanyang kamay at tila wala siya sa sarili. Sa kanyang pananalita at kilos,
mukhang wala sa tamang pag-iisip. Ayon kay Jason, sinabi ni Andre na inambush siya ng ilang kalalakihan sa loob ng apartment. Isa itong bagong direksyon para sa investigasyon. At ngayon, si Andre Bridges na ang sentro ng kanilang susunod na hakbang. Sinabi ni Jason na may mga taong umatake kay Andre sa loob ng apartment at nasaksihan niya ang maraming dugo nang buksan niya ang pinto. Habang nandun sa labas si Bill, kumuha siya ng larawan gamit ang kanyang cellphone. Isang larawan ni Andre na may dugo ang kamay na parang sinusunog ang isang bagay sa fire pit. Naitala ng larawan ang petsa at oras. January 5, bandang 3 p.m. Ito ang araw na pinaniniwalaang nangyari ang pagpatay. Ang larawan ay naglagay kay Andre Bridges, kay Jason Quinones at kay Bill King sa parehong lugar at oras. Eksaktong oras kung kailan hinihinalang inilagay ang bangkay ni Cici sa lawa. Para sa mga detective, ang ebidensyang iyon ay napakabigat. Nakapagtatakang makita ang eksenang iyon sa mismong araw ng krimen. Nang imbitahan si Andre upang magsalaysay, agad niyang ibinahagi ang kanyang bersyon ng pangyayari. Ayon sa kanya, noong umaga ng January 5, umuwi siya at natagpuan si Bill na natutulog sa sopa. Sinabi niya na hiningi ni Bill na magdala siya ng isang black girl. Kaya inihanda ni Andre ang telepono ni Bill at naghanda siyang maligo. Pagkatapos niyang maligo, sinabi ni Bill na may paparating na tao. Ayon kay Andre, umalis siya at wala siyang napansing kakaiba hanggang sa makarating siya sa labas at marinig ang sigaw. Ikinuwento niya na nang bumalik at pumasok siya, narinig niyang si Jason ang nagsabi, "Man, that's a dude." At nakita si Bill na may hawak na kutsilyo. Ayon kay Andre, natakot siya at tumakbo palayo. Paulit-ulit niyang iginiit na hindi siya ang gumawa ng krimen at ayaw niyang idugtong ang sarili sa eksena dahil baka ito ang maglagay sa kanya sa posisyon na sisihin. Para sa mga detective, ipinapakita ng mga larawan at pahayag na 3 kalalakihan ang naroroon sa eksena sa parehong petsa at oras ng pinaniniwalaang krimen. Gayunpaman, kahit na isa sa kanila ay may dugo sa kamay at nagiging pangunahing suspek, kinakailangang kumpirmahin pa rin nila ang iba pang ebidensya at pakinggan ang iba't ibang bersyon ng pangyayari. May iba't ibang bersyon na hawak ang mga detective tungkol sa mga nangyari sa huling araw ng buhay ni Cici Dove. Kaya bumalik sila sa apartment para alamin kung ano talaga ang nangyari. Sa pagdating nila sa lugar, napansin nilang napakalakas ng hangin kaya ang mga sulat sa mailbox ay nahulog sa lupa. Nang kunin nila ito, nakita nilang may pangalan dito, Metro Health Bill para kay Andre Bridges. Nang makuha nila ang warrant, binuksan nila ang sulat at nalaman na si Andre ay nagpunta sa Metro General Hospital sa Cleveland para magpagamot ng sugat sa kanyang kanang kamay. Ang petsa ng Bill ay January 6, isang araw pagkatapos umano napatay si Cici. Sinabi ni Andre sa mga doktor na nasugatan niya ang kamay nang magbukas ng lata ng mixed vegetables, ngunit hindi naniwala ang mga detective sa kanyang kwento. Para sa kanila, ito ay napaka-suspicious. Isipin mo, may taong nagtusok ng mahigit 40 beses gamit ang kutsilyo. Karaniwan, magiging marumi ang kamay ng suspect dahil sa dugo at posibleng masugatan din niya ang sariling kamay dahil sa pagdulas ng kutsilyo. Kaya tinanong nila si Dr. Wiz kung pwede bang may koneksyon ang sugat ni Andre sa mga tama ng kutsilyo sa katawan ni Cici. Napag-alaman na karamihan ng mga sugat ay nasa ulo, leeg, at balikat ni Cici at may iisang sugat lamang sa kamay at sa binti. Isang napakabangis na pagpatay ito at madalas sa mga ganitong kaso ng sobrang karahasan, nasasaktan din ng suspek ang sarili dahil sa sobrang galit na nararamdaman habang isinasaksak ang kutsilyo. Ipinaliwanag ni Dr. Wiz na dahil sa mabilis at paulit-ulit na galaw, kapag may dugo na sa kamay ay nagiging madulas ang hawakan ng kutsilyo. Kaya natural lang na magkaroon ng sugat ang taong gumagamit nito. Ito ang kumpirmasyon na posible ngang nagkaroon si Andre ng sugat sa kamay dahil sa pagtusok kay Cici. Dahil dito, lalong naging sentro ng investigasyon si Andre Bridges. Habang naghahanap ng karagdagang ebidensya, napansin ng mga detective ang mga mantsa ng dugo sa hagdanan papunta sa apartment. Hindi ito marami kaya posibleng malinis ito ng gumawa,
ngunit kapansin-pansin pa rin kung hahanapin. Sa garahe, may nakita silang ilang lubid na kapareho ng lubid na nakatali sa katawan ni Cici. Ipinadala nila ang mga lubid at mantsa ng dugo kay Dr. Weiss para sa masusing pagsusuri. Nang lumabas ang resulta, kumpirmado na ang lubid na ginamit para itali si Cici sa katawan niya, pati na ang dilaw na lubid na nakatali sa bloke ng semento at metal na tubo ay kapareho ng mga lubid na nakita sa apartment. Kailangan ng mga detective na maipakita na nag-umpisa ang pagpatay sa apartment. Ngunit ang pinakakailangan nila ay ang matibay na ebidensyang mag-uugnay kay Cici sa apartment. Isang DNA o forensic evidence na magpapatunay na naroon siya bago siya pinatay. Patuloy ang kanilang pagsisiyasat upang makuha ang ebidensyang magbibigay liwanag sa buong krimen. Noong January 5, 2013, pinaniniwalaan ng mga detective na si Andre Bridges ang responsable sa karumaldumal na pagpatay kay Cici Dove, ngunit wala pa silang sapat na ebidensya upang arestuhin siya. Wala silang natagpuang palatandaan na may ibang taong sangkot sa krimen maliban kay Andre Bridges. Ngunit kahit na malinaw sa kanila ang kanyang pagkakasangkot, hindi nila ito mapatunayan noon. Alam ng mga detective na napakamarahas ng nangyaring krimen. Sinuyod nila ang bawat sulok ng apartment upang makahanap ng direktang ugnayan kay Cici Dove. Isang patak ng dugo ang natagpuan sa ibabaw ng plastic heater. Isa lang ito, ngunit ito ang nag-uugnay kay Cici Dove sa lugar ng krimen. Kinumpirma ito ng Medical Examiner's Office na ang dugo ay pag-aari nga ni Cici. Dahil dito, nakabuo ng malinaw na larawan ang mga detective kung ano ang tunay na nangyari. Ayon sa kanilang teorya, nakipagkita si Andre Bridges kay Cici Dove noong araw na iyon. Walang sariling sasakyan si Cici, kaya si Andre ang tumawag ng taxi para sa kanya. Naitala ang tawag kung saan sinabi ni Andre na, "Ready now, just one passenger." Pinick up si Cici mula sa kanyang bahay sa Cleveland at dinala sa Homestead Township. Ayon sa taxi driver, nakita niyang si Andre ang nagbayad at magkasamang pumasok si Cici at Andre sa apartment. Ngunit pagdating sa loob, may hindi inaasahang nangyari. Lumalabas na ito ay isa sa mga karaniwang date ni Cici. Ngunit sa pagkakataong iyon, naging marahas si Andre. Marahil dulot ng kanyang kasaysayan ng karahasan at pagiging nasa ilalim ng impluwensya ng droga. Batay sa mga record ng korte at sa testimonya, nang magkita sila ng personal, natuklasan umano ni Andre na si Cici ay isang transgender woman, bagay na ikinagalit niya. Sa halip na umalis o humingi ng paliwanag, nauwi ito sa karahasang may halong puot at takot. Maraming naniniwala na ang motibo ni Andre ay transphobia, galit o diskriminasyon laban sa mga transgender, kaya't ang pagpatay ay itinuturing na hate crime. Base sa pagsusuri, tadtad ng saksak ang katawan ni Cici. 14 na saksak sa leeg at ulo, pati na rin sa baga. Naputol ang thyroid cartilage niya at napinsala ang malalaking ugat sa leeg. Hindi tiyak kung gaano katagal bago siya binawian ng buhay. Maaaring ilang minuto o kalahating oras. Ngunit ang sigurado, hindi ito naging madali o mabilis para sa kanya. Matapos ang krimen, kinuha ni Andre ang katawan ni Cici, nilagyan ng tali na may nakabigkis na semento sa katawan, at dinala ito sa may bandang kanluran ng property, sa may lawa. Doon niya ito itinapon mag-isa. Base sa pinsalang natamo ni Cici, malamang ay patay na siya bago pa man itinapon sa tubig. Dahil sa kombinasyon ng forensic evidence, testimonya ng taxi driver, at investigasyon ng mga detective, sapat na ang ebidensya upang arestuhin si Andre Bridges para sa pagpatay kay Cici Dove. Isa sa mga tumistigo sa korte ay ang forensic pathologist na nagsabing, "Ang paborito kong bahagi ng trabaho ko ay ang magbigay ng testimonya sa korte. Tungkulin ko na maging boses ng namatay." Malaki ang papel ng forensic pathologist sa kahit anong investigasyong kriminal na may kinalaman sa ebidensya. Sa paglilitis, napatunayang guilty si Andre Bridges sa kasong murder at hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang kaso ay nagbigay diin sa karahasang nararanasan ng mga transgender, lalo na ang mga trans women of color, at sa kahalagahan ng pamilya at suporta.
Habang si Andre ay walang kasama sa korte, ang pamilya ni Cici ay nandoon sa bawat hakbang. Para sa mga investigador at forensic pathologist, ang kaso ay patuloy na alaala at paalala at nagsisilbing tinig para sa mga biktimang hindi na makapagsalita.